Kumusta? Ako si Light at ngayong araw ang ating pag-uusapan naman ay tungkol sa inverbs at kung paano ito kino-conjugate. Ano ang mga patterns, ano ang mga steps, at iba pa. Matatandaan na noong nakaraang video natin ang pinag-usapan natin ay verbs. Kaya magpapalit lang ako ng screen at magsisimula na tayo. So nandito na tayo sa inverbs. At bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ang in na nasa inverb ay kapareho lang din ng sa verbs. Ibig sabihin, pareho silang infix at ang infix ay inilalagay sa gitna ng root word o ng mga salita. Okay? Kaya halos parehas lang ang kanilang mga steps at mga patterns. Halos. Okay. Nung nakaraan, ang ginamit nating root word, RW, ay kain. Nang ibig sabihin sa Ingles ay eat. Okay. Eat. Ayan. Ngayon, magsimula tayo sa ating past tense. Okay. Kagaya ng sabi ko, halos parehas. Kaya sa past tense, pareho lang din ang kanilang pattern. Ayan. Add in after the first letter of the root word. At syempre, ilagay natin dyan, copy the rest of the word. Okay? So, anong itsura niyan? Ito ay, kung kain ang ating root word, first letter niya ay K. Idadagdag natin ng in. At copy the rest. A-I-N. Kapag pinagsama-sama natin yan, ito ay magiging kinain. Nang ibig sabihin sa Ingles ay eaten. Yan. Halimbawa, kinain ni James ang lechon. Kung ita-translate natin ito sa Ingles, ito ay magiging the lechon was eaten by James. The lechon was eaten by James. Okay? Ngayon naman, pumunta tayo sa ating present tense. Yan. Sa present tense, parehas pa din sila ng pattern. Kaya, matatandaan na may mga steps tayo doon, tama? So, ang first step natin ay repeat the first syllable. Tandaan, first syllable of the root word. And then, copy the rest of the word. Ang ating pangalawang step naman dyan ay, ito, ang ating pangalawang step ay add in after the first letter of the new word. New word. NW para sa ating new word. Okay? And then, syempre, copy the rest. Unang gagawin, repeat the first syllable, which is ka from the root word kain. So, repeat, kaka, and then copy the rest in. Next step natin ay add in after the first letter of the new word. So, if the first letter ng new word natin ay K, yan, para mas makita natin, idagdag natin ng in. Pagkatapos niyan, at syempre, copy the rest. So, ano ang natira sa new word natin? Ang new word natin ay kakain, tama? Ang natira dyan ay A-K-A-I-N na siyang ilalagay natin dito. A-K-A-I-N. Kapag pinagsama-sama na natin yan, ito ay magiging kinakain. Kung makikita, K-I-N, kin, na, kain. Kinakain. Ang ibig sabihin nito sa Ingles ay at the moment siya. Kaya ibig sabihin being eaten. Okay, being eaten by. Ganyan. Halimbawa, kinakain ng mga manok ang mga insekto. Halimbawa, okay? Kung sa Ingles, ito ay magiging the insects are being eaten by the chicken. Chickens, mga pala yun. Kinakain ng mga manok. So, ang manok po ay chicken. Ang insekto naman sa Ingles ay insects. Okay? Now, pumunta naman tayo sa ating future tense. Sa future tense lang, nagkakaroon ng kaibahan para sa ating inverbs. Now, sa future tense, ang mangyayari dyan, meron pa rin tayong repeat the first syllable of the root word.
And then, ang susunod niyang step ay add in after ng buong word na yon. Okay? So, idadagdag natin ang in pagkatapos or nasa dulo na ng salita. At the end. Lagay na lang natin dito. Add in at the end of the word. Okay. Or last letter ng word. So, anong itsura niyan? Ito ay magiging, repeat the first syllable muna. Kakain. Tama? And then, add. Kailangan nating mag-add ng in after nito. Kaya ito ay magiging kakainin. Kakainin. Sa Ingles ay will be eaten. Will be eaten. Halimbawa natin. Kakainin ni James ang lechon mamayang hapon. Okay. Mamayang hapon. Ibig sabihin, later this afternoon. So, yun lang naman ang ating in verbs. Ayan, kung makikita natin, past tense, present tense, pareho lang sa verb. Sa future tense lang nagkakaroon ng kaibahan. Dahil after nating i-repeat ang first syllable ng root word, i-add natin ang in at the end of the word. Siyempre, baka makalimutan natin. Copy the rest dito. And then add. Okay? Ayan. So, para sa inyong homework, i-conjugate nyo naman ang root word na inom. Nang ibig sabihin sa Ingles ay drink. I-comment nyo ito sa baba ng video natin at tignan natin kung naintindihan ba ang aking explanation kung paano mag-conjugate ng in verbs. Hanggang sa susunod, salamat sa panonood at paalam!